na po tayo dahil po it's already 6 p.m. Praise God at nakapag tayo sa ano, exactly 6 p.m. So, ready nyo po kung may mga papel kayo. Ayan, may mga papel kayo at ballpen, pwede po kayo mag-note. Even in your notes in your cellphone, you can do it. Yan. Hi, Zane. At any ano po, in any form of Bible, meron kayo. Yan, i-open nyo lang din yung mga Bible niyo. At si Pastor William po, nagbigay din siya ng PowerPoint sa akin. If ever na you need it, na gusto niyo po na balikan yung mga dati natin mga napag-usapan, na napag-aralan, pwede nyo rin po rin balikan. Yan. So, i-message nyo lang po ako, and I will give you a copy. Ayan. So, ibibigay ko na po yung oras kay Pastor William. Welcome po natin si Pastor. Hello po, blessed Sunday po sa bawat isa. Naririnig niyo po ako? Amen. Opo. Amen, amen. Sino po yung nakakaalala sa team natin? Gilas Pilipinas ba tawag doon? Hindi ako masyadong aware. Pero narinig ko na yung Pastor Pilipinas. Yung Mga football team ba yun? basketball team ba yon? Gilas? Football yata. Football ba? ano yung sinisigaw nila noon? Basketball Ano po po ba yun. yung basketball? Ano po yung sinisigaw nila noon para pag lumalaban sila, pag kaharap nila yung kanilang mga katunggali, ano po yung sigaw nila noon? Laban Pilipinas. Ano pa? Meron pa eh. Isang salita lang. Puso! Di ba? Baka nanonood si Brian eh. Di ba? Sumisigaw sila ng puso! Yan eh. Dahil gusto nilang lumaban, galing sa puso, yung tapang nila, galing sa puso, yung pagnanasa nila na maitanyag yung bansang Pilipinas, hindi ba? No? Oo. Kahit sa ating physical na katawan, ang sentro nito ay puso, hindi ba? Kapag hindi na tumibok ang puso, mukhang kanta yun ah. Pagka hindi na tumibok ang puso, ano mangyayari? Wala na. Dead ball na. Kapag ganun din sa ating spiritual na buhay, sentro ng ating buhay spiritual ay yung ating puso. Tama po? Amen. Kasi ipinagkaloob natin yung buhay natin, yung puso natin sa Panginoon at ngayon ay malaya tayong mag-enjoy ng isang sweet relationship, marvelous relationship with Jesus Christ dahil isinuko natin yung ating puso sa Kanya. Isinuko natin yung ating buhay. Diyan dumadaloy yung buhay, diyan dumadaloy ang physically speaking, diyan dumadaloy yung dugo, yung buhay, no? Kaya kahit sa ating spiritual na buhay, nais ng Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso, no? Buong kaluluwa, buong isipan, buong kalakasan. No? Ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito ay ang patungkol sa puso natin para sa mga tao. Para sa mga taong naliligaw ng landas, para sa mga tao, para sa ating mga kapwa na hindi pa natin kasama sa pananampalataya, no? Meron ba tayong puso para sa ating kapwa, sa mga tao sa ating paligid? Ang tawag nga ni Jesus para daw mga tupang ligaw, no? Sa mga taong nangangailangan ng liwanag, meron ba tayong puso para sa kanila? Napakasimple po lamang po yung pinasa kong PowerPoint sa pagkakataong ito. Nandyan mga verses lamang po yan, mga text, mga verses from the Bible na ating babasahin at ilang mga puntos na nais nating bigyan ng pansin. Meron po siyang
meron din po akong pinadala kay Mr. Host na picture file na kinunan ko po, in-screenshot ko po yung simple outline na meron tayo in Tagalog, para nakalagay po doon yung mga verses na ating babasahin sa oras na ito. Gusto ko po na pag-usapan natin ang isa sa 12 naging alagad ni Jesus nung siya'y naririto sa lupa. No? Hindi po siya masyadong napapansin, wala pong masyadong kwento tayong mababasa sa Biblia tungkol sa kanya. Pero meron po tayong mapupulot na aral sa buhay ni Andres o ni Andrew sa Ingles. Siya po ay isang fisherman, isang mangingisda mula sa Bethsaida. According to John chapter 1 verse 44, yan po yung unang talata natin sa PowerPoint na aking pinadala. Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. No? Si Philip, si Andres, maging yung kapatid niyang si Simon Peter ay galing po sa Bethsaida. Sila po yung mga mangingisda. Gusto ko pong bigyan ng pansin natin yung mga nagawa niya bilang isang alagad ni Kristo. Ano yung naging bahagi niya nung siya'y sumunod sa ating Panginoong Jesus? Una, siya po ang nagdala sa kapatid niyang si Simon Peter upang maipakilala si Simon Peter kay Jesus. Po, siya ang nagdala, si Andres, si Andrew, ang nagdala kay Simon Peter na kapatid niya para makilala niya po ang Panginoong Jesus. Mababasa po natin yan sa John chapter 1. Sige po, allow me to read to you from the New International Version, John chapter 1, 35 to 42. Sabi po sa verse 35, the next day, John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said. "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the 2 who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which, when translated, is Peter. Makita natin dun sa binasa ko po na mga talata na ito po yung panahon na tumatawag ang Panginoon ng mga disipulong susunod sa Kanya. Yan. At nung malaman sa pamamagitan ni John, nung malaman ni Andres na si Jesus ay nariyan at ang mga tao katulad ni John ay pwede palang sumunod sa kanya, makinig. Ang ginawa niya, pinuntahan niya agad si Simon Pedro, yung kanyang kapatid. Sabi niya, halika, halika. Dadalhin kita kay Jesus para makilala mo rin siya. Ginamit ni Jesus si Andres, si Andrew, para makilala ni Simon Pedro si Jesus. Magkapatid. Magtatanong po ako sa inyo ngayon, meron pa po ba tayong mga kapatid na Amen. hindi pa natin kasama sa pananampalataya? Meron pa ba tayong mga kapatid
na hindi pa nila sinuko yung buhay nila kay Jesus. Hindi naman importante kung saan sila nagsisimba, ano yung kanilang relihiyon. Ang importante, meron na ba silang personal relationship kay Jesus? Kasi kung meron na silang personal relationship kay Jesus, si Jesus mismo, nakarelasyon nila, ang magdadala sa kanila sa tamang relihiyon. Tama? Amen. Ang relihiyon ay ginagamit ng Diyos para mapalapit ang tao sa Diyos. Pero ang masama lang, ang dami-daming relihiyon na imbis na mapalapit ang tao sa Diyos, lalo silang nalalayo sa Diyos. Pero saan man sila naroroon, ano man yung kanilang panampalataya, umpisahan natin sa basic. Inakay na ba natin sila? Dinala na ba natin sila sa harapan ni Jesus para makilala nila si Jesus? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ano nangyayari sa ating panahon ngayon? Ang dami-daming natatakot. Para sa ating mga mananampalataya, wala tayong worries, di ba? Mas malaki, mas dakila, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa kalakihan ng problema ng COVID sa buong mundo. Ewan ko nga ba, parang Pilipinas na lang yata may COVID eh. Okay na yata sa ibang bansa. Masyado kasing corrupt yung mga tao dito sa Pilipinas. Yung mga binoto natin, dahil sa katangahan natin, binoto natin sila, nasa posisyon sila. Ngayon, ang Pilipinas hanggang ngayon, nagsasuffer sa COVID. Yung iba, COVID-free na, ibang bansa. Pero habang dumadaan tayo sa pagsubok na ito yung panahon dalhin natin yung ating mga kapatid. May kapatid ka ba na hindi mo pa kapareho na nag-alay na ng buhay sa Panginoong Hesus? May mga kapatid pa ba tayo na hindi pa natin kapanampalataya? Si Andres, simple lang, siya mismo ang nagdala kay Simon Peter, kanyang kapatid. Mas naging prominente pa si Simon Peter. Mas nakilala pa natin si Simon Peter sa pagbabasa ng Bible. Si Andres, para bang nasa backstage lang. Pero ginawa niya yung kanyang magagawa, yung kaya niyang gawin, yung puso niya para sa mga tao, yung puso niya para sa kapatid niya, na madala siya sa harapan ng Panginoon. Ako po yung uri ng pastor na hindi ko ina-advise sa mga tao. Invite them to church. Bring your neighbors to church. Invite them to church. Bring your families, your relatives, your friends to church. Bring them here. Introduce them to church. No, hindi ko sinasabi po yun. Ang unang sinasabi ko, bring them to Jesus. Introduce them to Jesus. Bakit po ganon ang sinasabi ko? Halimbawang maging objective natin na dali natin yung pamilya natin sa church. Ano po mangyayari? Sa palagay nyo, sa unang pagkakataon, sumama sila sa inyo, sa palagay nyo, babalik sila? Napakalaki ng porsyentong hindi sila babalik. Church is not a perfect group of people, first of all. Bakit? Papaano kung makatabi nila suplada na hindi man lang sila pinansin? Papaano kung sa sobrang dami ng tao na hindi sila nakamayan pastor? Anong sabihin nila? Uy, ilan lang naman nagkamay sa akin. Nakakita yata ako ng 50 katao doon sa church na yun. Mukhang 3, 5 lang yung kumamay sa akin. Babalik pa ba sila? Hindi na. Papaano kung medyo natsempohan o ang timing ng message ng pastor medyo masakit para sa isang baguhan para mapakinggan? Babalik pa ba siya? Hindi na. So the best thing to do para sa mga mahal sa buhay natin, let's bring them in front of Jesus. Dali natin sila kay Jesus. Introduce natin sila kay Jesus. Huwag sa church natin. Introduce natin, dali natin sila kay Jesus. Sabihin natin sa kanila, anong ginawa ni Jesus? Mahal ka ni Jesus. May plan si Jesus sa buhay mo. Mahal na mahal ka niya. Pinatawad ka na niya sa iyong kasalanan.
kay Jesus natin dalhin yung ating mga kapatid, yung ating mga pinsan, ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan. Kasi pag tinanggap na nila si Jesus sa buhay nila, hindi mo na sila kailangan introduce o imbitahan sa church. Sila mismo magtatanong, saan ang church niyo? Sama ako. True or false? Pag nakilala nila si Jesus, hindi na problema yung pag-attend nila sa church natin. O kung saan pa man sila gagamiting church, walang problema kahit hindi sa church natin. Ang importante, lalago ang kanilang pananampalataya sa isang church, sa isang family na meron sa isang church para lumago sila sa kanilang pananampalataya. Ito ang naging misyon, puso ni Andres. Mismong kapatid niya, ang ginamit siya ng Diyos para madala niya sa harapan ni Jesus ang kanyang kapatid. Nag-alay siya ng buhay. Nag-alay si Andres ng kanyang buhay, hindi siya nag-atubiling iwan ang kanilang bangka upang sumunod sa Panginoon. Mababasa po natin na kasama ni Simon Pedro, si Andres, na nung sabi ng Panginoon, sama kayo sa akin, sunod kayo sa akin. Ano pong mababasa natin? Iniwan nila yung kanilang bangka. Iniwan nila yung kanilang propesyon bilang mga mangingisda. Sabi po sa Matthew chapter 4 verses 18 to 20. Matthew 4:18 to 20. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Yung una pa lang pagtawag nila kay Jesus, yung susunod-sunod lang. Ito, nagtatawag na ng mga tagasunod si Jesus. Sabi niya, sunod kayo sa akin. Let me give you the privilege to be my disciples. Dahil hindi na isda ang inyong huhulihin, mga tao na. Mga kaluluwa na ang inyong huhulihin para ipagkaloob sa akin at sila'y maging mananampalataya ding tulad niyo. Anong sabi ni Jesus? Come follow me. At once they left their nets and followed him. Nag-alay sila ng buhay, hindi sila nag-atubili. Pero Jesus, ito lang yung aming source of income. Paano kung hindi na kami mamamangka? Paano kung hindi na kami mangingisda? Paano na yung pamilya namin? Pero hindi pa po komplikado masyado noon ang buhay. Kaya sabi nila, sige po, sama kami sa inyo. Iniwan nila yung kanilang mga bangka. Katulad po na sabi ko, hindi po masyadong komplikado pa ang buhay noon. Kaya 3 taon yata po nilang nakasama si Jesus bago namatay sa krus ng Kalbaryo si Jesus. Palagay ko, hindi lang palagay. Alam ko na Jesus provided for their needs habang pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi ako natatakot na nawalan sila ng suporta kahit hindi sila nangisda. Nandun si Jesus kasama nila. Sa panahon po natin ngayon, ako po ay nag-pastor sa Dubai for 10 years. Pero bilang isang pastor, meron po ginamit ang Panginoon yung isang group ng mga missionaries sa United Arab Emirates, ang tawag sa kanila the Evangelical Alliance Missions. Sila po ay recognized by the government of UAE, kaya po sila ay nakapagbibigay sa amin, especially kung ang nag-request sa amin ay isang church, sila po ay magbibigay sa amin ng visa. And for 6 years, yung first 6 years ko po sa UAE, ang dala-dala ko pong visa ay nakatatak ay Man of God. Dahil recognize sila ng government, nakakapag-request sila ng visa para sa mga pastor at ang nakatatak, Man of God.
Pero ngayon po, bihira na po yung mga nakapapasok na pastor sa mga saradong bansa, sarado sa ebanghelyo. Excuse me po. Alam niyo po kung sino ginagamit ni Lord ngayon sa ibang bansa? At noon pa, matagal na. Marami ng pagkakataon mula pa noon. Problema pa po kasi sa amin, katulad ko. In my case, after high school, I went straight to study in a Bible school in Zamboanga City. I graduated my Bachelor of Theology sa Zamboanga City, isang Bible school doon in 1989. Kung lalabas po ako, sasabihin kong gusto kong maglingkod sa Panginoon sa isang bansa, palagay ko hindi po ako papapasukin. Dahil ang credentials ko, Bible school, mabuti kung papayagan nila akong magturo ng Bible sa bansa nila. Pero alam niyo po, katulad ni Apostol Pablo, na natili siyang tent maker. Ang trabaho niya, ang profession niya, ay gumawa ng mga tolda. Yan po ngayon ang ginagamit ng Panginoon sa ibang bansa. Punta ka sa Saudi, punta ka sa Middle East, punta ka sa iba't ibang lugar. Mga arkitekto, mga engineer, mga labor, maging ang mga domestic helpers ang ginagamit ng Panginoon. Pumupunta sa iba't ibang bansa, sila yung ginagamit ng Panginoon doon. Sila yung malaya na pumunta sa isang bansa at maglingkod sa Panginoon, magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Mas pinagpala pa nga po yung mga domestic helpers natin, lalo na yung mga naglilingkod sa mga royal families. Nakarating sila sa royal family, sila yung nagbantay, nag-alaga ng mga batang pinsan nating Muslim. At tinuruan nilang kumanta ng Jesus loves me, Jesus loves you. Paglaki nila, nagtataka yung mga magulang, sino yung Jesus na yan? Hindi nila alam na kapag evangelize na ang isang domestic helper sa kanilang mga alagang bata. Kaya sabi ng Egypt, wag na kayong kukuha, mga pamilyang Muslim, wag na kayong kukuha ng Pilipino dahil tumatabang yung ating pagka-Muslim, nagiging Kristiyano ang inyong mga anak. Kumuha kayo ng Malaysians dahil mga Muslim sila. Nabasa niyo po yan sa mga balita. Dahil ginagamit ng Panginoon ng mga Pilipino saan man sila dalhin. Ibig sabihin, hindi lang pastor, lahat tayo pwedeng magkaroon ng puso sa mga tao. Gamitin natin yung bahagi natin sa church, yung bahagi natin bilang isang anak ng Diyos, pastor man tayo o hindi, upang ilapit ang mga tao sa Panginoon. Kinakailangan meron tayong puso para sa mga tao. Hindi mo na kailangang iwan yung iyong pangingisda. Gamitin mo yung pagiging fisherman mo. Gamitin mo yung pagiging teacher mo. Magbibigay po ako ng example. Sa akin pong pagpapastor, full-time, wala akong kursong natapos sa kolehiyo. Wala akong alam na gawin kundi pagpapastor. Pero kayo ng mga professionals, ang laki-laki ng mundo nyo. Kung ikaw ay isang engineer, napakalaki ng mundo nyo. Yung mga makakausap nyo, yung mga makakahalubilo nyo, mas marami pa kaysa sa isang pastor. You are now in the marketplace. What you need now is the heart for people. You are a child of God. You are God's minister. Using your profession, using your career, you are in the marketplace. Allow God to prosper you there. Diyan ka itinanim. Diyan ka magbo-bloom. The Lord has planted you in your place where you are and allow God to use you there. Ang importante, meron kang puso para sa mga tao. Di na uso ngayon yung pagpapastor. Opo, maraming pastor ginagamit ng Panginoon, pero lahat tayo may bahagi para sa kaligtasan ng mga tao sa ating paligid. Anong ginagawa mo ngayon? Nasaan ka? Isang nurse ka?
Kilala ba ng pastor nyo yung mga kasamahan mo sa ospital? Hindi. God will use you sa mga kaparehong mong medical workers, sa mga kaparehong mong frontliners sa medical world. Kung ikaw ay isang online businesswoman, usong-uso yan ngayon. Kung ikaw ay isang negosyante, yung makakakilala mo, yung mga customer mo, yung mga kausap mong suppliers, hindi kilala ni pastor yan. Pero kilala mo. And God will use you so that you will bring them to Jesus Christ. Mas marami po kayong magagawa kaysa sa amin. Naintindihan po ninyo? Ang kailangan nyo lang, yung puso na meron si Andres, magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Makikitang lagi siyang nagdadala naglalapit ng tao sa Panginoon. Nadala niya si Simon Peter. Alam niyo po kung sino yung nakakita doon sa batang merong bread and fish para magpakain si Jesus ng 5,000 men? Si Andres po. Basahin po natin yung John chapter 6. John chapter 6 verses 8 to 13. John 6, 8 to 13. Sa NIV. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Verse 12, when they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Ito po yung feeding of the 5,000, hindi po ba? Yung binibilang po nung araw ay mga lalaki lang. So, hindi po kasama dyan yung bilang ng mga babae at ng mga bata. Doon sa kwento, si Andrew ang nakakita doon sa batang may meriendang dala, may meriendang baon na isda at tinapay. Tingnan niyo po yung kalakihan ng pananampalataya ni Andrew. Sabi niya sa isipan niya, saan ba makakarating ito? Ang dami-daming taong pakakainin, ilang isda lang ito't tinapay. Pero pinagkaloob niya kay Jesus. Dinala niya yung bata kay Jesus. At alam niya, God can do something great doon sa tinapay at isda sa mga 5,000 kataong mahigit 5,000 katao na nagugutom. Dahil ang tagal-tagal na nagtuturo ni Jesus, ginabi na yata sila. Kinakailangan na silang pakainin. Di po ba pa nagba-Bible study tayo, minsan mahaba na. Pameriendahin muna natin sila. Ayaw natin silang umuwi ng kumukulo yung tiyan. Minsan nga kahit 30 minutes lang yung Bible study, talagang kasama sa fellowship yung kainan. True or false? Pero si Jesus ganun din. Pero ang nakapagtataka, etong si Andrew, meron talaga siyang puso para sa mga tao. Siya yung tipong, sige, dalhin kita sa harapan ni Jesus. Bahala na kung anong mangyayari sa buhay mo. Bahala na ano yung mangyayari kung konti lang yung baon mo pero marami nagugutom ngayon. Basta, ang importante, dadalhin kita sa harapan ni Jesus. Dadalhin kita kay Jesus. Papakilala kita kay Jesus. Gusto niyo bang magkaroon mula sa oras na ito ng puso para sa tao? Yung pagtingin mo sa tao, madala nga ito kay Jesus. Yung pagtingin mo sa kapatid mo, pagtingin mo sa pinsan mo, ang papasok sa isip mo, madala nga ito sa harapan ni Jesus. Maipakilala ko nga ito kay Jesus. Kaya niyo bang maipakilala kay Jesus yung mga taong nandyan sa inyong paligid?
yung mga mahal sa buhay mo. Yung BFF mo, nadala mo na ba kay Jesus? Ilang taon na kayong BFF? Baka pag kinuha ka na ni Jesus sa rapture, nakatingala yung BFF mo, saan ka pupunta? Ba't hindi mo sinabi sa 10 taon kitang kaibigan? BFF tayo 10 years, hindi mo man lang kinento sa akin, paano makarating dyan? Ba't sinusundo ka na ni Jesus mo? 10 years tayong BFF, hindi mo lang ako pinakilala kay Jesus mo na yan, na sumusundo sa'yo ngayon. Parang gano'n na yung mangyayari, no? 10 years na tayo magkapit-bahay. 12 years na tayo magkasama sa work, na hindi mo man lang ako na-introduce kay Jesus. I'm afraid you do not have the heart for people. You need the heart for these people. Introduce nyo sila kay Jesus. Dalhin nyo sila kay Jesus. Tanggapin nila si Jesus o hindi mo na problema yun. Si Jesus ang nagpapalambot ng puso. Si Jesus ang nagbibigay ng conviction. Tanggapin nila si Jesus o hindi mo na problema yun. Ang problema mo, pag tinanggap nila si Jesus, kasi aalagaan mo siya. Kasi bagong silang na anak siya spiritually. Yun ang problema. Pag tinanggap niya si Jesus, problema mo yun kasi aalagaan mo siya. Pero pag hindi niya tinanggap si Jesus, ni-reject niya si Jesus, hindi mo problema yun. Hindi naman ikaw ang ni-reject niya. Si Jesus ang ni-reject niya. Ang trabaho natin, dalhin natin sila kay Jesus. Katulad ng ginawa ni Andres. Naging dahilan upang maging ang mga Griego ay makalapit at makausap si Jesus. Si Andres din ang naging dahilan. Alam niyo po, para sa mga Hudyo, yung kaligtasan para sa kanila lang. Huwag mo natin isama yung mga Griego. Hindi mga tuli yan, sabi nila. Ang kaligtasan, sa atin yan, sa atin. Tsaka na yung mga Griego, sabi nila. Di ba si Apostol Pablo ang naging kauna-unahang ministro para abutin ang mga Griego? Pero si Andres, wala pa man si Apostol Pablo sa kwento, ay nagdadala na ng mga Griego sa harapan ng Panginoon. Let's look at John 12. John 12, 20 to 22. John 12, verses 20 to 22. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip, in turn, told Jesus about the request. May mga Griego na gusto nilang makilala si Jesus. May katandem pala to si Andrew. Si Philip, pareho silang taga Bethsaida. Sabi ni Philip, tara, dalhin natin Andrew. Yung mga Griego nito na gustong makakilala kay Jesus. Kung hindi nyo kaya, kung mahihain kayo, makitandem kayo, hanapin nyo si Philip. Katulad ni Andres, may katandem para magdala ng mga kaluluwa sa harapan ni Jesus. Sa 12 alagad po, makikitang isa sa mga nakilala na kasama ni Pedro, kasama ni Santiago, kasama ni Juan, pag nabanggit yung Peter, James, and John, makikita natin, nandun din si Andrew. Pero mas sikat si Peter, James, and John, right? Pero nandun din si Andrew. Pag makita, let me give you some examples. Sa Mark 1, verse 29. Mark 1, verse 29. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Mukhang napapasama na yung pangalan niya. Dahil love na love niya rin si Jesus at gustong-gusto niya na makapagdala ng kaluluwa sa harapan ni Jesus. Sa Mark 13:3. Mark 13:3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, and John, and Andrew asked him privately. Mukhang napasama na siya sa grupo, mga prominenteng alagad ni Jesus. Bakit? Dahil sa puso niya para sa mga tao. Hindi siya sumulat. Katulad
ni Saint Paul. Di ba si Saint Paul, sumulat siya sa mga taga Philippi. So, si Saint Paul, sumulat siya sa mga Christians sa Thessalonica. Si Saint Paul, sumulat sa mga Christians sa Ephesus. Ang daming ginawang sulat ni Pablo. Pero si Andres, sumulat ba siya ng kahit isang sulat para sa isang iglesia? Wala. At wala tayong mababasa na nangaral siya. Ngunit binigyan siya ng Diyos ng puso para sa mga tao. Binigyan siya ng Diyos ng kakayanang makita kung papaanong magagamit ng Diyos yung maliliit na bagay sa buhay niya para sa kabutihan. Maliit na bagay lang i-offer natin kay Jesus. You don't need to be a preacher. You don't need to be a pastor para gamitin ka ni Lord. Kailangan mo lang ng puso para sa mga tao, pusong magtsatsaga, pusong nagmamahal, maglalapit ng tao sa Panginoong Jesus. Kung sa isipan mo, napakaliit na bagay nun, napakalaking bagay po nun. Katulad ni Andres, sino-sino yung mga nadala niya kay Jesus? Yung kanyang kapatid, yung bata na may tinapay at isda, yung mga Griego na gustong makilala si Jesus, at marami pang iba. Lahat tayo may kakayanan. You are in your profession. I want you to enjoy your profession. I want you to enjoy your career. Mag-enjoy ka and allow God to use you. Saan ka man naroroon. Kahit yung maliit na bagay na maghatid ng tao sa harapan ng Diyos, kwentuhan mo siya tungkol sa Panginoong Yesus. Kwentuhan mo siya tungkol sa pag-ibig niya. Kwentuhan mo siya sa dugo na inalay niya para sa kanya more than 2,000 years ago sa Kalbaryo. May puso ka ba para sa mga tao? Tulad ng sabi ko, kahit wala ka dyan, alam nyo, katulad ng isang movie, magiging blockbuster ba tawag doon? Ang isang movie? At yung mga nasa gitna lang, makikita mo yung mga artista. Sila yung sabing talagang nakita. Pero pagkatapos ng movie, listahan lang ng mga tao, director, producer, lineman, makeup artist, ano pa yan? Ano pa yung mga nasa backstage? Mga line producer, mga stuntman. Di po ba? Hindi nga nahahalata ng tao pag nanonood sila eh. Na stuntman, stuntwoman pala yung ginagamit ng artista eh. Nakikita nyo man po yung pastor sa harap, pero hindi lang po yung pastor ang dapat maglingkod. Lahat tayo. Kahit nasa backstage lang tayo. Hindi po magiging victorious ang church life natin without all of you. Kahit nasa backstage lang kayo, sinasabi niyong maliit lang yung inyong kakayanan, naghahatid ng kaluluwa sa Panginoon, pinapakilala niyo siya kay Jesus, hindi po maliit na bagay yon. Mas marami kayong maihahatid dahil mas exposed kayo, nasa marketplace kayo, kayo po ang kahalubilo ng maraming tao. Huwag niyo pong mamaliitin ang inyong gawain na maghatid ng kaluluwa kay Jesus. Tulad ng sabi ko, kay Jesus natin sila ihatid, huwag sa church. Pag kilala nila si Jesus, may relationship na sila kay Jesus, sila mismo mag-aaya. Saan ba yung church nyo? Sama ako. Ang importante po, may puso po tayo sa tao, katulad ni Andres, katulad ni Andrew. Andrew's heart for people. Ang prayer ko po para sa bawat isa, sa mga nakikinig ngayon at sa mga makikinig sa replay ng worship time na ito, ang prayer ko po, magkaroon po tayo ng puso sa mga tao. Lalong-lalo na ngayon, kailangan nila si Jesus. Kailangan nilang may makarinig sa kanila, mayroong magsalita, maghayag sa kanila. Paano sila magkakaroon daw ng pananampalataya ang isang tao
sa pamamagitan ng pakikinig. Papaano sila makikinig? Ano yung maririnig nila kung walang nagkukwento, naghahayag sa kanila? Yun po, magagawa po natin yun kung tayo ay hihiling ng taus-pusong pagmamahal. Lord, bigyan mo po ako ng pagmamahal sa mga kaluluwa. Ihahatid namin sila sa inyo. Gagawin ko po yun, Lord. Ano man yung kanilang response sa pagmamahal mo, bahala na sila, Lord. Importante, gagawin ko. Ihahatid ko sila sa paanan mo. Naalala niyo po yung 4 na lalaki na naghatid ng isang paralitiko sa harapan ng Diyos? Ginamit nila yung creativity nila. Hindi po na-distract yung pagtuturo ni Jesus sa bahay. Walang natamaan ng kung ano-ano man sa kanilang mga mata. Tuloy-tuloy yung worship service, yung teaching ni Jesus doon sa bahay. Pero naibaba nila sa harapan ni Jesus yung paralitiko for spiritual and physical healing. At anong sabi ni Jesus? Nakita niya yung panampalataya ng 4 na lalaki. Allow God to see your faith. Use your time. Exert an effort to bring somebody to Jesus. God bless us all po. God bless you. Mute ka. Russell. Wala marinig. Wala kang sound, Russell. Ayan. Wala pala ako. Praise God. Ayan. Thank you po, Pastor, sa napakagandang salita na galing kay Lord na pinadala sa inyo, Pastor. At ito po napaka-inspiring po na inyo pong dinala ngayon. Napapanahon po, lalo na sa mga ginagawa natin ngayon dito sa Bigo, no, a heart for people, no? Hindi po tayo nagiging selfish. So yung mga replay ng mga gawain natin, Bible study and Sunday service po, pinupost ko po yan sa YouTube natin. So welcome po kayong i-share yan, no? I-share nyo po sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na hindi po nakakadalo sa Bigo or hindi po nakakapunta dito sa ating mismong live. Kasi po dito sa Bigo, sa Bigo natin, no, hindi siya nasi-save. Tulad po dati kasi live streaming ako sa YouTube. After po ng live streaming, automatic na po siya masi-save. So, automatic siya magre-replay. Pero dito po, kahit paano po, ginagawan ko po ng paraan. Ren Sport, ginagawa ko po ng paraan. Kahit screenshot record lang po siya. Praise God po at nakakapag-post tayo sa YouTube para po maka-inspire po tayo sa mga kaibigan natin. Ang mahalaga, i-share nyo lang po. I-share nyo lang po, panoorin nila o hindi. Si Lord na po ang bahalang umipo sa puso nila na mapanood nila. Lalo na po yung mga topic ngayon, no, napakahalaga po. Dahil po ginagawa natin to nagmumula sa ating puso. Kasi po actually napakahirap po ang mag-live dito sa Bigo ng mga ganitong mga event. Kasi po madalas makikita mo to, may mga sumasayaw, mga kumakanta, mga lahat na para ma-enjoy yung tao. Madalas dito sa mga gawain to, ayaw ng mga tao. Pero ginagawa pa rin natin kasi alam natin kahit pa isa-isa, dalawa ang dumadaan dito, bigla sila napadaan, bigla sila napahinto, no? Si Lord na po ang bahala mag-manifest sa puso nila. So hindi tayo hangga't kaya natin maggawin ito, so ipinagpapatuloy lang po natin yung gawain sa kay Lord. So God bless po. Maraming salamat po.